Magandang araw po sa inyong lahat. Habang nagmumuni-muni po ako, medyo napag-isip-isip ko. Hindi kaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos, na kapatid di umano ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay part ng demolition job para pababain si President Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte? Dahil sa nakikita ko po kasing galawan, mula pa nung nag-umpisa ang kampanya or noong palang kinausap nila Amy Marcos si Sara Duterte para tumakbong Vice President ni Bongbong Marcos hanggang sa huling pagkalas ni Amy Marcos sa alyansa at ngayon ay harap-harapan ng tinutuligsa ang kanyang kapatid, hindi kaya noon pa man ay parte na si Amy Marcos ng conspiracy para ibagsak ang kanyang kapatid at iyo po ang kanyang best friend na si Sara Duterte? Gusto ko pong i-share sa inyo what are my thoughts. So hindi nga ba? Talaga namang nakaka-disappoint ang ginawa ni Senator Amy Marcos sa kanyang di umano'y kapatid na si President Bongbong Marcos. Ngayon tuloy nasasabi kong di umano'y kasi hindi po gawain ng isang kapamilya itong ginagawa ngayon ni Amy Marcos. Talaga pong hayagang itinakwil niya na si President Bongbong Marcos para tuluyan na at wala nang hiya-hiya na ipagsigawan niya sa buong mundo na siya ay isang solid DDS na noon pa natin nakita. Lalo tuloy akong napaisip doon sa aking naging konklusyon. Pero umpisa pa lang po, sinasabi ko na sa inyo, ito po ay sarili ko lang opinyon, sariling paniniwala. I hope I am wrong, but the way things are going, may posibilidad na itong si Amy Marcos is part and parcel of the conspiracy of the Dutertes to bring down President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Kasi tingnan ninyo si Amy Marcos ay dikit na dikit kay Rodrigo Duterte. Hindi ba laging pinagmamalaki ni Rodrigo Duterte na si Amy Marcos ay naging malaki ang bahagi, lalo na when it came financially sa kanyang kandidatura? Lagi pong sinasabi yan ni then President Rodrigo Duterte sa kanyang mga speeches. At kapag nagpan ang camera kay Amy Marcos, very demure itong si Amy Marcos dahil siya ay ina-acknowledge ni Rodrigo Duterte. Pero hindi ba kamakailan lang may lumabas na isang listahan ng mga donors, napakadaming pangalan, pero wala naman ang pangalan ni Amy. Anyway, nagalit si Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Sara Duterte dahil hindi ito tumakbong presidente. Dahil ang ginawa ni Sara Duterte, lumipad siya ng Davao at nag-file ng COC sa pagka-mayor. Hindi matanggap ni Rodrigo Duterte yon. So kinausap niya si Amy Marcos, kailangan nilang gumawa ng paraan para itong si Sara Duterte ay tumakbo kahit na Vice President na lamang. At kapag nanalo bilang Vice President ni Bongbong Marcos, saka sila gagawa ng intriga, gagawa sila ng usapin, gagawa sila ng fake news, kahit na ano, para masira si Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Again, uulitin ko po ito ay haka-haka lang. Naglalaro sa aking isipan. Pwedeng posibleng mangyari, pwede din namang hindi. I just hope hindi totoo. Pero the way we are seeing things now, parang may katotohanan. So napapayag nila si Sara Duterte na tumakbong Vice President ni Bongbong Marcos. And the campaign started. Si Sara Duterte katandem ni Bongbong Marcos at isinilang ang Uniteam. At sa mga nakaraang eleksyon, ang sitting president, may manok yan, may ini-endorso yan. Ang tanong, bakit hindi si Bongbong Marcos ang inendorso ni then President Rodrigo Duterte? Considering na yung kanyang anak na si Sara Duterte ay tumatakbong Vice President at ang katandem ay si Bongbong Marcos at kapatid ng kanyang best friend na si Amy Marcos. May narinig ba tayong paliwanag ni Amy Marcos? Pumalag ba siya? At bakit kapatid niya yung tatakbong presidente, anak ni Digong si Sara Duterte, magkatandem si Bongbong at si Sara at hindi man lang i-endorso ni Rodrigo Duterte? May mga dahilan pa si Rodrigo Duterte kung bakit hindi niya mai-endorse si Bongbong para daw yung kanyang mga ibang kaibigan ay hindi sumama ang loob. But then, inendorso ni Rodrigo Duterte si Bongo
eventually nag-back out din si Bongo dahil hindi malang umangat-angat ang pangalan ni Bongo sa mga survey. So, isa na yan ha. Kung sasabihin ng mga DDS na nanalo si Bongbong dahil kay Rodrigo Duterte, yun ng pag-endorso ni Digong kay Bongo ay hindi niya naiangat si Bongo sa survey. Kung talagang malakas ang puwersa noon ni Digong, dapat si Bongo, nung in-endorse nyo, ay nag-shoot up kagad sa survey. Hindi. So, nag-back out ang Bongo. Sumunod, nagpasa rin si Digong na mayroong isang presidentiable na gumagamit ng ipinagbabawal na substance o ng cocaine. Obviously referring to Bongbong Marcos. Meron pa siyang statement na si Bongbong Marcos ay isang weak leader. Hindi ba nagtampo si Amy Marcos nung kay Digong? Kapatid ko to, tumatakbong presidente, bakit ginaganyan mo? Bakit dinadown mo? Umpisa pa lang ng kampanya. Kung itinuturing mo akong kaibigan dahil ako nagpondo ng iyong kandidatura noong 2016, huwag mo namang ganyanin ang kapatid ko. Ito pa ba ang ipapalit mo doon sa ginawa kong pagtulong sa'yo? Ang balahurain mo ang kapatid ko? Pero may narinig ba tayo kay Amy? Wala. Pinagtanggol ba niya ang kanyang ading kay Digong sa pambabastos ni Digong, sa pagtawag ni Digong na meron tayong presidentiable na nagko-cocaine na si Bongbong Marcos ay weak leader? Wala tayong narinig na pagtatanggol ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Bakit kaya? So nanalo si President Bongbong Marcos even without the endorsement of then President Rodrigo Duterte. So ngayon, hindi masabi ng mga DDS na nanalo si Bongbong Marcos dahil kay Rodrigo Duterte. So ang sinasabi nila ngayon, hindi mananalo si Bongbong Marcos kung hindi dahil kay Sara Duterte. But that is farther from the truth. Wala pa ang mga Duterte sa kamalayan ng taong bayan, nandyan na po ang mga Marcos. So, nanalo na ang unity team, Bongbong Marcos, Sara Duterte. May ginawang pelikula si Amy Marcos, Made in Malacanang. May 2022 yung eleksyon. Nanalo si Bongbong Marcos. July of 2022, ipinalabas yung Made in Malacanang. Tuwang-tuwa ang mga tao, tuwang-tuwa ang mga loyalista, dinumog ang pelikula. Pero, may mga loyalista na ang nagtanong, bakit ang pelikula ay nakasentro lamang kay Amy Marcos? Parang tau-tauhan lang yung mga tao sa paligid. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na ipinakita pa sa pelikula na isang happy-go-lucky na walang ginawa gabi-gabi kundi mag-party para patibayin ang naratibo ni Digong that Bongbong Marcos is a weak leader. Kung matalas ang inyong pag-iisip, malamang nahalata nyo na bakit ganun yung twist ng pelikula. Yung palang Made in Malacanang na akala natin ay istorya ng tatlong katulong na kasama nila dun sa Malacanang, pero ang totoong Made in Malacanang pala ay si Amy Marcos. So sino ang lumabas na bida sa pelikulang yun? Si Amy. At may kasama ng paninira kay Bongbong Marcos. So doon pa lang iisipin na natin, mukhang something is fishy. Hanggang dun sa pangalawang pelikula, yung Martyr or Murderer. Meron ba tayong napanood o narinig man lang doon sa pelikula? Doon sa dalawang pelikula, na binanggit man lang si Lisa Marcos, ang kabiyak ng ating presidente? Well, none that I know of. And coupled by the fact na alam natin na may hidwaan si Amy Marcos at ang asawa ni President Bongbong Marcos na si Lisa Marcos. So magtataka pa ba naman tayo kung bakit ganito ang asal ni Amy Marcos? She wanted power. Amy Marcos wanted to control the Marcos clan. Gusto niya siya ang maging head. She wanted control of the family. At ngayon, natural, mas pakikinggan ni President Bongbong Marcos ang kanyang asawang si Lisa Marcos, hindi matanggap ni Amy yun. At maaaring yun ang isang dahilan kung bakit pumayag si Amy Marcos na mag-conspire with the Dutertes para sirain si President Bongbong Marcos at iyo po ang kanyang best friend na si Sara Duterte. Pagkaupo pa lang ni President Bongbong Marcos, nag-umpisa ng kumontra si Amy Marcos sa mga polisiya, sa mga gustong mangyari ni President Bongbong Marcos para sa ating bansa. Para bang lahat na lang ng gawin ni Bongbong Marcos ay hindi tama. Kaya nga ano ang linyahan ngayon ni Amy Marcos? Hindi na tama ang gobyerno nito. Para kay Amy Marcos,
walang tamang ginawa si Bongbong Marcos. Dahil para kay Amy, siya lang ang tama. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ni President Bongbong Marcos sa ating bansa, na dapat sundin ni Bongbong Marcos lahat ng gustong sabihin at lahat ng gustong gawin ni Amy. E di sana siya na lang ang tumakbo. Sana siya na lang nakipagtandem kay Sara Duterte. So, sa mga nakikita ko, nabubuo tuloy lalo yung aking suspicion na itong si Amy Marcos ay noon pa man ay kasama sa conspiracy or sa planong pabagsakin si Bongbong Marcos. Buo pa ang unit team. Hindi ba parang ang pagkakaalam ko ay ginawa pang caretaker ni President Bongbong Marcos si Sara Duterte sa isang foreign trip ni PBBM. Pero right after nung makaalis si President Bongbong Marcos, saan nagpunta si Sara Duterte? Sa maisog rally ng mga Duterte, kung saan tinawag-tawag na bangag ang kanyang kapatid, kung saan minura-mura ang kanyang kapatid, pero makikita sa screen nung pinan ang camera kay Sara Duterte at kay Amy Marcos, naghahagigikan pa sila. Tama ba yung kinilos ni Sara Duterte? Ikaw ang ginawang caretaker ng presidente, na sa pagkakaalam ko, bihira pong mangyari na ang presidente nagpupunta sa ibang bansa, ginagawang caretaker ang kanyang vice-presidente. Pero sa kaso ni Bongbong Marcos, sa laki ng tiwala niya kay Sara Duterte, siya ang ginawang caretaker. And yet, saan tumuloy si Sara Duterte? Sa maisog rally, kung saan binastos-bastos na, minura-mura na, binalahura na ang kapatid ni Amy Marcos, pero naghahagik-gikan pa rin sila. Umalma ba si Amy Marcos? Kinausap ba niya si Digong at sinabing, huwag mo namang ganyanin yung kapatid ko pa rin yun. Hindi porket ako panig sa'yo, papayag na lang kung ganyan-ganyanin mo ang kapatid ko. Hindi Wala tayong narinig na pagtatanggol ni Amy Marcos kay Bongbong Marcos. Not even a word. Nagsalita pa si Sara Duterte kay Amy Marcos mismo dahil sinabi ni Sara Duterte na minsan sinabi niya kay Amy Marcos na kapag hindi kayo tumigil, ibig sabihin yung daw mga paninira kay Sara Duterte. Paninira ba yung inilalabas na yung katotohanan tungkol sa confidential funds? Nang hindi maipaliwanag o ayaw ipaliwanag ni Sara Duterte at siya ay nape-pressure na ng taong bayan at ng Kongreso, ano ang ginawa niya? Sinabi niya kay Amy Marcos na ipahuhukay niya ang labi ni Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea. Anong naging reaksyon ni Amy Marcos? Nagalit ba siya? Nainsulto ba siya? Hindi. Kahit na binalahura na or binastos na ang kanyang ama, okay pa rin sa kanya. Bakit? Bakit ayaw niyang magalit ang mga Duterte sa kanya? Ano ang itinatago ni Amy Marcos? Hanggang sa isang gabi na nag-meltdown si Sara Duterte, minura-mura niya, napakalutong na mga mura ang binitawan ni Sara Duterte against President Bongbong Marcos. Nagbanta pa na ipapapatay ang ating presidente, ang asawang si Lisa Marcos at ang pinsan na si Martin Romualdez. May narinig ba tayong pagtatanggol kay Amy Marcos? Wala pa rin. Kinausap ba niya si Sara Duterte at tinanong man lang ba niya, bakit naman ginaganyan mo kapatid ko? Kapatid ko pa rin yan. Pero may narinig ba tayo kay Amy Marcos? Wala pa rin. So ang tanong, bakit pa rin? Ano ba talaga ang meron at hindi maipagtanggol ni Amy Marcos ang kanyang kapatid? Not even once sa dami ng mga insidente na ginagago na ng mga Duterte ang pamilya Marcos. Dahil hindi lang si Bongbong Marcos ang binabastos ng mga Duterte, pati si Apo Lakay. So kasama na dyan, pati si dating unang ginang Imelda Marcos na asawa ng kanyang tatay na si Apo Lakay. Ipinagtanggol ba ni Amy Marcos? Hindi. So sa mga pangyayaring yan, napagtanto ng mga loyalista na itong si Amy Marcos ay isang solid DDS na handang itakwil ang pamilya, gibain, sirain ang pamilyang Marcos, ang pangalan ng Marcos na matagal nilang ipinaglaban. Ngayon kung ano-ano sinasabi ni Amy Marcos, na ayaw daw niyang masira kasi ang pangalan ng Marcos. Sino ba ngayon ang sumisira sa pangalang Marcos? Hindi ba si Amy? Dahil para sa ating mga Pilipino, okay lang traidorin ka ng kahit na sino. Wag lang ang pamilya mo. Pero nagawa ni Amy Marcos? Sana kung sila ay ordinaryong pamilya lang. Hindi Marcos sila. Unless totoo ang balita na hindi isang Marcos si Amy. Mapunta tayo sa eleksyon sa Mayo 2025. Originally, kasama si Amy Marcos sa alyansa. Pero nung gabi
na ipapakilala ang 12 kandidato ng alyansa, wala si Amy Marcos. Bakit? Napapansin nyo ba, panay ang bakit ko? Napakadami na kasing bakit eh. Tapos sabi ni Amy Marcos, mag-i-independent siya para hindi masaktan ang kanyang mga kaibigan. Sino kanyang mga kaibigan? Ang mga Duterte? Ayaw nila na makipag-alyansa si Amy Marcos sa kanyang kapatid. So hindi umattend si Amy nung gabing pinakilala ni Bongbong Marcos ang kanyang senatorial slate. Nung napansin siguro ni Amy na hindi umaangat yung kanyang ranking, although nung una, nasa top 5 lagi si Amy Marcos, pero eventually pababa siya ng pababa sa mga survey. At ngayon sa mga recent surveys, wala na ang pangalan ni Amy sa top 12. Wala na rin sa sinasabi nilang winning circle na hanggang top 16. Ngayon madalas siya ay nasa 17, 18, or 19. So ang ginawa ni Amy Marcos, bumalik sa alyansa. So nakita natin, merong isang campaign rally na andun si Amy Marcos, nagbalik na siya, lumapit pa siya kay Bongbong Marcos para itaas yung kanilang kamay. And then, dumating yung pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte at hindi na nakatiis si Amy Marcos, inilabas niya na ang totoong kulay niya na siya ay solidong DDS. Wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng kanyang pamilya. Basta she has to stand by his man. And that is Rodrigo Duterte. Tanong ko nga sa inyo, ano ba ang pwedeng ipakain sa inyo ng isang tao para magawa niyong itakwil ang kapatid niyo, ang pamilya ninyo? Para tuluyang traidorin ang inyong pamilya. So, umalis na si Amy Marcos sa alyansa at ngayon nagpa-endorso na siya kay Robin Padilla at ngayon napanood na natin yung kanyang campaign ad kasama si Sara Duterte na kung makikita niyo yung kanilang muka ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Kung anong dilim ng kanilang suot, yun din ang dilim ng kanilang muka. At tapos sasabihin nila, itim, dahil nagluluksa ang bayan. Kayo lang po ang nagluluksa, Amy at Sara. Huwag niyong lahatin ang sambayan ng Pilipino dahil kitang-kita namin kung ano ang objective ninyo. Lalong-lalo ka na, Amy Marcos. So ngayon, umalis na ng tuluyan si Amy Marcos sa alyansa. Siya ay tuluyan ng sumanib sa puwersa ng kadiliman. Hindi nyo ba tatawagin puwersa ng kadiliman? Ang kulay nilang pinili ay itim? At tatandaan natin, bakit kaya itim ang pinili ni Sara Duterte? Dahil ba sinabi ng kanyang ama na magsasama-sama daw lahat sila, si Digong at ang kanyang mga supporters sa impyerno. Hihintayin daw silang lahat ni Digong sa impyerno. Well, kasama na malamang dyan si Amy Marcos na hihintayin ni Digong sa impyerno. At doon sila magsasama-sama, lahat ng mga DDS, lahat ng sumusuporta, lahat ng umiidolo sa kanilang poon na si Rodrigo Duterte na tinawag ang ating Panginoon Diyos ng stupid God na minura pa ni Digong ng putang ina talaga to. Yan po ay hindi chismis dahil documented po lahat yan. At ito ang sinaniban ni Amy Marcos. Mula sa isang makadiyos na pamilya, lumipat si Amy Marcos sa kampo ng kadiliman dahil andoon si Rodrigo Duterte na maghihintay sa kanilang lahat sa impyerno. At bakit kampo ng kadiliman ang sinamahan ni Amy Marcos? Dahil sino ba ang presidente ng impyerno? Si Sara Duterte. Hindi rin po chismis yan, hindi po fake news yan, dahil documented na sinabi ni Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno. So magtataka pa ba naman tayo kung bakit kulay itim ang piniling kulay ni Sara Duterte para sa kanila sa kampanya ni Amy Marcos? Kawawang Amy Marcos. Nasa liwanag na, lumipat pa sa dilim. So, kung si Sara Duterte ang presidente ng impyerno, si Amy Marcos na kaya ang vice presidente? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below